Hello guys, good morning. So I'm here with my son, Yuan. Meron siyang lagnat ngayon. So kaya hindi kami naka-church ng husband ko kasi may sakit nga siya. Nag-online na lang muna kami. So Yuan, share ko lang sa'yo yung Bible verse na devotion ni Mama for today. It's Philippians chapter 1 verse 6 and Philippians 1:21. Oh. Sabi sa Philippians 1:6 is, He who began a good work in you will carry it unto completion until the day of Christ. So, ang nagsasalita dyan si Apostle Paul. Ibig sabihin nun, yung He na tinutukoy niyan si Lord Jesus. Kung ano daw yung magandang sinimulan ni Lord sa buhay mo, tatapusin niya yun hanggang sa dumating siya. So, you believe that all things that are happening in your life is according to God's will. Lahat, pati yung kahit may sakit ka ngayon, He is still good. He will carry it into completion, meaning He will heal you. Right? Before Jesus looking for the Cebu because of earthquake. Nakita mo, ay ano lang yun, parang premonition lang yun yung sa sky. Hindi naman nagpapakita si Lord pa eh. Kasi hindi na, ano lang yun, siguro mga, ano lang yun, hallucination lang ng tao. Pero hindi pa magpapakita si Lord. So, reminder din sa akin guys, kasi medyo naging emotional ako kanina. Kasi nga, yung result nga kasi ng aking TCG last time is meron abnormality sa aking heart. Although sinus rhythm naman and nakalagay doon left atrial abnormality. Para bang ibig sabihin lang na medyo under stress or hirap yung aking heart. But it does not necessarily mean na meron akong heart disease or heart failure. Pero syempre, alam niyo naman ang lola niya, alam niyo naman ang ate niyo, kung bapake na naman anxiety. Syempre, medyo nag-dwell na naman ako doon sa bagay na yon. And then, nag-iyak na naman ako kay Lord. Sabi ko, Lord, paano yun, Lord? Mahirap magkaroon ng sakit sa heart. Paano yan pagka may nangyari sa akin? Paano na yung pamilya ko? Paano na yung anak ko? Paano na yung husband ko? Kasi alam niyo naman, single mom ako before. So, lagi pag single mom ka, wala kang right magkasakit. Hindi ka pwedeng maging mahina kasi kailangan ka ng anak mo. Although nga, may asawa naman ako, syempre, iba pa rin yung nanay eh. Kasi tayong mga nanay dyan, tayo maagap, masinop, masipag. Alam natin, kabisado natin yung mga anak natin eh. So, parang feeling mo, iniisip mo, pag kaya nawala ako, maaasikaso kaya yung anak ko gaya ng ginagawa ko. Umaalagaan siya ng iba gaya ng ginagawa ko. So, yun yung aking, yung fear ko. Tapos, sakto pa nga yung message kanina sa CCF, yung fear of the unknown. Kailangan daw para daw magkaroon ka ng courage over everything. You need to obey. You need to totally surrender to God, di ba? Wala kang dapat katakutan. So, para bang sabi ko, Lord, wala lang akong hihilingin na kahit ano sa'yo. Bilang maging healthy ako para sa anak ko. Malaking bagay na yun. Kailangan ako ng family ko. Para bang I can sacrifice na lang din na hindi na ako hihiling ng kahit na anong bagay. Yung maging healthy lang ako for my son, for my husband, for my family. Kasi parents ko, dalawa lang din kami magkapatid. Tapos may kapansanan yung brother ko. So, ako lang din naasahan ng magulang. Parang ang bigat ng responsibility ko. Ganun. So, parang wala akong right na magkasakit. Hindi ako pwedeng mamatay. Ganun agad iniisip ko, mamatay, no? Kasi mahirap pag may sakit sa heart. So, pag-pray niyo ako na sana nothing serious naman siya. And sana maayos. Kasi feeling ko, after kong makuna, nagkaganto na. Baka na-stress din yung talaga ako na after nangyari sa akin. Pero balik tayo dun sa message. Nasabi nga nito, for He who began a good work in you will carry it into completion. Sabihin nun, parang reminder din ng Lord sa akin na kung ano yung magandang sinimulan ko sa iyo, Lane, tatapusin ko yan. Hindi yan mag-i-end into misery. Or kahit sabihin, it will end always in victory and for His glory. O kahit sabihin mo, hindi maganda yung nangyari sa iyo. Laging for the benefit na it honors and glorifies God. So, yun na lang iniisip ko. Syempre, hanggang doon ka lang sa point na you can ask God na, Lord, kung pwede lang sana, ito yung hiling ko sa'yo, ganyan. Pero at the end of the day, siya pa rin talaga susunod at siya may hawak ng buhay natin.
So, ang prayer ko na lang is maalis lahat ng pangamba ko, ng takot ko for the future. Kasi katutusin, pag wala to, wag wala na ako, hindi ko na problema yan eh. Problema na ni Lord yan. Hindi naman niya siguro hahayaan na mangyari yun nang walang dahilan. O kung mawala ka man, rest assured na He will take care of everything, including my son, my husband, my family. Pero hindi maalis talaga sa akin yung fear kasi gusto ko pang mabuhay ng matagal para sa pamilya ko. Kasi kailangan nila ako. Iba kasi yung situation namin ngayon. So, meron akong kapatid na special, may parents ako na dalawa lang kaming anak, so kailangan din ako ng parents ko. Sino mag-aalaga sa kanila pag wala na ako since may brother akong special child na alagain, may asawa at anak ako. So, comfort ng Lord sa akin to na kung ano yung magandang sinimulan ko sa'yo, tatapusin ko hanggang sa huli. Diba? So, yun nga, you and always remember that si Lord kasama mo palagi. Hindi mo man kami ni Daddy Mac makasama forever. Pero hindi ka pababayaan ni Lord. Pero ngayon pa lang, as early as your age, you trust God. Okay? In every aspect of your life, you learn to obey Him, to follow Him, and love Him. Diba? So that you can be a blessing to the people around you. You will be a faithful witness of God's transforming love, God's grace, diba? Makita nila sa life mo na si Jesus ay nabubuhay sa iyo. So, siguro, mawawala lang tayo sa mundo kapag tapos na yung purpose natin. So, siguro, hindi ko alam kung tapos na ba o marami pa akong pagdadaanan for sure. Pero sana nga, bigyan ako ng chance ni Lord to live longer, to be healthy, and to take care of my family. So, let's just pray for one another. Lalo na yung mga nangyayari ngayon sa mundo, we cannot really predict the future. So, all we have to do is to really trust Him no matter how difficult. Kahit napakahirap i-declare kasi even me, up to now, I'm still struggling na hindi ako mag-worry. I'm a really natural warrior talaga ako. Especially pag involved ang health and family ko. Talagang hindi ko maiwasang mag-worry. Pero sa ibang bagay, I really surrender everything agad sa Panginoon kung anong kalooban niya mangyari. Talagang ang fear ko is fear of the future for my family. So, talagang yun lang yung bagay na sinusurrender ko sa Panginoon na tulungan niya ako na ma-overcome and pagkatiwala sa kanya lahat. So, yun lang. We pray also for my son's healing and for my health as well. Salamat sa time nyo. Have a blessed Sunday. Sabihin mo. Thank you. Take care. God Thank you. bless. What? God bless. God bless you. God bless you. Bye.